Target ng pamahalaan na mawala sa listahan ng money laundering ng Financial Action Task Force. Kumikilos na ang concerned government agencies para hindi na mapunta pa sa blacklist ang bansa. Nasa sentro ng balita si Alan Francisco, live. Audrey, umaasa ang Pilipinas na makaalis ang bansa sa listahan o gray list ng money laundering ng Financial Action Task Force ngayong taon yan. Audrey, ang FATF ay isang intergovernmental organization na lumalaban sa money laundering o pagkakaroon ng salapi sa iligal na paraan at terrorism financing o pagpupondo para sa paghahasik ng terorismo. Sa June 2021 gray list ng FATF, nakapasok ang Pilipinas dahil sa maraming dahilan. Kabilang narito ang kawalan ng prosecution o yung mga napaparusahan para sa terrorism funding cases. Sa briefing, Audrey, sa Malacanang kanina, sinabi ni Attorney Matthew David, Secretary at Executive Director na Anti-Money Laundering Council, na pinatutukan ni Pangulong Marcos sa mga concerned government agencies ang mga strategic deficiencies. Kabilang pa sa aksyon ng Administrasyong Marcos ang pag-i-issue ng Executive Order No. 33 noong Hunyo ng 2023. Tiyakin ang pagpapatupad ng action plan ng gobyerno na palakasin ang anti-money laundering combating terrorism system sa bansa. Aminado, Audrey, si David na kapag nasa gray list, malaki ang posibilidad na makapasok tayo sa blacklist at ito aniya ang hindi hayaan ng pamahalaan. Kasi kapag nakapasok ang Pilipinas sa blacklist, ilan sa mga maiging implikasyon nito ay ang epekto sa financial transactions sa mga OFW. Sila kasi ang madalas na nagpapadala ng remittances sa kanilang mga kaanak. Posible aniyang mas lumaki ang transaction cost at mas dadami rin ang requirements o yung kung minsan nga baka aniya ma-deny at hindi pa aprubahan. May reputational risk at may hindi magandang epekto rin ito ayon kay David sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya naman tutok aniya ang pamahalaan na matukoy ang mga persons of interest sa mga krimeng ito kabilang na yung mga terorista at ang mga magpopondo rito. Audrey, nasa right track naman ng Pilipinas ayon pa sa opisyal. Audrey. Maraming salamat, Alan Francisco.